Pero magandang gabi sa inyo mga lamat ng YouTube. Welcome dito sa channel. Hindi ito live hindi ito live. Follow-up video lang 'to tungkol dito sa batang 'to. Medyo nadaanan ko na yung mga ilang videos, lalong-lalo na si Boss Nico David. Napakaganda ng mga video na nilalabas niya after nung incident na 'to. Ayoko namang gamitin yon kasi nailabas na ni Nico David yun, yung videos niya and yung concerns niya. Pero meron lang akong gustong sabihin dun sa, anong tawag dito, meron lang akong gustong itakal pala dun sa sinabi niya. Isang sinabi niya na bakit hindi gumagawa ng kanta si Kulob. Pero bago mag-start, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel, click nyo yung subscribe button dyan sa baba. Naka-green screen lang muna tayo ngayon kasi inaayos ko yung studio. Medyo inuunti-unti ko para makabalik tayo sa YouTubes. So, on with the video. Okay. So, mag-share lang din ako ng kaunting input. Nasa banda ako dati. So, we do cover songs ng ibang banda or ng ibang singer, and then nire-render namin to our band's preference, kanyan. So, in relation dun sa na bakit di siya nag-compose, hindi ko maintindihan yung thinking process ng bata nito. Pero tingin ko, well, don't get me wrong muna, meron siyang boses, meron siyang talento para kumanta. Pero ang tingin ko, wala siyang ganong sapat na kaalaman or experience to compose an original song by himself, hindi yung collaborative na composition. Kasi pwedeng makipag-collaborate ka sa isang utak pa to formulate words and lyrics, also yung tune, para makagawa ng kanta, di ba? Pero base din sa mga videos niya, mostly cover songs ang ginagawa niya. Kasi nandoon naka-pattern yung style of singing niya, which is yung, ano ba tawag doon? Ano siya, soprano, parang soprano type sing. Ganun. Kaya niyang magtaas ng boses, and at the same time may konting baba din kung kakayanin niya. Yun siguro yung dahilan. Kasi kung ako sa kanya, magko-compose na lang din ako after nung kasi ganito yun binigyan ka ng break, parang ganito, minanage ka ng isang sikat na entity on social media, regardless kung may nangyaring masama or may nangyaring issues what not sa iyo or sa inyo, the fact na in-expose yung talent mo sa mainstream media, dapat minaximize mo na yun or dapat tinake advantage mo yung momentum nun. Hindi yung kapit na kapit ka dun sa kaisa-isang kanta na ginawa nung sikat na taong yun hanggang ngayon na nakailang buwan na yata nawala na siya dun sa poder nun. Talagang napaghahalataan na na wala ka na ibang kayang gawin kundi yun lang. Ewan ko kung may mag-a-agree sa akin or sorry kung medyo harsh, pero kasi as I've mentioned earlier, nagbanda ako and may mga nakasama akong ibang banda na sobrang ganda at lawak ng lyrics ng mga kanta nila. Aside from dun sa kino-cover nilang mga kanta, gets nyo? Kasi kung may mga ganun mag-cover ka, pwede kang mag-cover, pwede kang mag-compose. So, parang lawak nung nung scope nung pagkanta mo. Meron din tao na cover lang ng cover. Yun, ito siguro si Kulob. Nasa point na kasi nang nakakainis na lang siya dahil sa mga binibitawan niya salita at saka yung attitude niya towards dun sa issue. Kasi tulad lately, parang imbis na hindi na lang niya pansinin yung, although siguro hindi nga niya pinapansin yung basher, pero yung way niya kung paano niya ina-acknowledge yung mga naiinis sa kanya,
is parang nang-aasar pa, na, "Asarin niyo pa ako, good ano 'yan." Obvious na ano, gusto niya ng clout. Gusto nitong batang 'to ng atensyon, base na rin sa naging initial na issue niya na nagseselos daw siya dun sa daddy niya. Ayoko kasing sabihin daddy, alam niyo 'yun, character lang niya 'yun, eh, napagbigyan lang siya ng ilang beses para maging anak-anakan nung ano, for content 'yun, eh. Sineryoso nitong batang 'to, parang nakakayamot na. Alam niyo yung batang nakakayamot na, "Uy, tumigil ka, sarap mong batukan." Parang may gano'n na siya, eh. May gano'n na siya, eh, na ewan ko, yun nga. Kung makapag-compose siya, di good for him. Siguro naman kung humupa 'tong issue na 'to or yung issues niya, eh, baka bawi man siya. Kasi sayang yung talent niya, eh. Actually, maraming talented na bata na tulad niya na soprano na hindi nabibigyan ng tsansa sa limelight. Hindi nabibigyan ng ganong hindi nabibigyan ng ganong tsansa sa limelight. Hindi gano'n kadali kasi isa ang music or isa ang pagkanta sa medyo mahirap akyatin na karera, sa totoo lang. Totoo 'yun, eh. Siguro naman may mag-a-agree sa'kin na manonood dito. Pero isa 'yun, pagbabanda, solo artist, mahirap 'yan. Ewan ko ngayon, hindi ko alam ngayong time na 'to, pero base sa panahon, siguro since dati mahirap na rin talaga siya. Makakasuwerte ka or makakasuwerte ka kung yung tipong yung manager mo or manager nung banda mo, eh, influential, maraming kilala, maraming network, maraming venues na alam na pwede ka i-showcase nung manager mo. Yun yung binigay sa kanya and yun yung sinasayang niya ngayon dahil sa attitude niya. Tingin ko walang advisor to, eh, na pre, hinay-hinay ka lang muna sa ganyan kasi sa totoo lang bla bla bla. Tingin ko wala, eh. Parang kung meron mang nagsasabi sa kanya, tropa lang niya siguro. Hindi yung professionally inclined dun sa ginagawa niya, which is pagkanta. Yun. Lahat ng ginagawa niya ngayon dahil dun sa social media impact na or social media exposure na binigay sa kanya ni Kong TV. And lahat na sinasayang niya ngayon eh dahil sa ugali niyang yan. So, ayun, yun lang. Ewan ko kung may sense yung sinabi ko, pero tingin ko naman, basta, yun nga. Ang hirap lang mag-move forward from dun sa binigay sa kanya before kung siya mismo is hindi talented enough to make his own compositions and to sing his own songs. Siguro naman yung emosyon na nararamdaman niya ngayon, doon niya hugutin yung next na composition niya. Kasi, di ba, kapag ka nagko-compose ka, usually, hindi yung basta-basta maglalagay ka lang ng salita. Mas maganda na merong kang parang emotions na kukuhaan ng inspiration. Ganun. I don't know. Ewan ko sa way of thinking na itong batang to. Pero, sana humupa na ang nakakangilo na, eh. Nakakangilo na yung parang siya yung isang klase ng tao na hindi niya ma-realize yung kamalian niya hangga't huli ng lahat. Sabi nga nung iba, nakikita ko parang the next Marlo daw. Kasi si Marlo, di ba, binigay na lahat ganyan, iyabang pa rin kesyo ganito, ganyan. Parang ganun, eh. Anyway, yun, maraming salamat sa time nyo. Kung nagustuhan nyo, kung nag-a-agree kayo, comment lang kayo sa baba, pag-usapan natin para meron tayong pag-usapan sa next video. And yun, ika nga ni Boss Nico, gatasan na to bata to. Gatasan na to isyong to hanggat nandito pa. Milk it while it's hot. Anyway, maraming salamat sa panonood. Gusto muli.